Malinaw po na wala siyang schedule dito. Wala pong nakaschedule na hearing. Ang nakaschedule lamang ay isang makabuluhang misa para sa mga biktima ng war on drugs. Tapos, gusto bang pumunta dito, no, at talbogan ni Duterte, no, itong magaganap na misa. Talagang agaw eksena sa araw na dapat sana'y marinig ang boses ng mga biktima ng war on drugs. At malinaw na ginagawa lang na circus ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Alam niya at formal siyang na-inform na walang hearing bukas. Ngunit nagbabalak pa rin siyang pumunta para magpapansin at manggulo. Isa na namang publicity stunt ito mula sa dating Pangulo, paulit-ulit ang ganitong style, umiiwas sa formal na proseso. Kasi kung maaalala ninyo, pinatawag namin ito noon pang Committee on Human Rights na pagdinig. Nakaharap yung mga biktima ng war on drugs, pero hindi siya dumating. Sa sunod na hearing, hindi siya dumating. Sa third hearing, hindi siya dumating. Nag-quadcom na, pinapatawag namin consistently, hindi siya dumarating. So, tapos ngayon, ganito po yung gusto, no? Gusto niyang paulit-ulit yung ganitong style, umiiwas sa formal process, nagpapakita sa media para kontrolin yung naratibo. Gusto niyang palabasin na ang House ang umuurong sa investigasyon, gayong siya mismo ang patuloy na umiiwas sa tunay na accountability. Hinihikayat natin si Duterte na respetuhin ang proseso. Dumalo siya sa tamang araw, sa tamang hearing at sagutin ang mga katanungan ng komite. Itigil yung mga publicity stunt at pagpapapansin sa media, pero kung magpupumilit siya, edi magharapan. No? Hindi namin siya uurungan sa Makabayan Block. So, malinaw naman yung pinahayag ng Quadcom. Proseso po yung ginagawa natin dito sa House of Representatives. Nakita nyo kung gaano naman kaseryoso ang mga kasamahan natin dito sa House of Representatives, ang Quadcom, para po una-una mabigyan ng accountability ang sino man, mabigyan accountability ang mga sangkot sa mga pagpatay ng more than 20,000 to 30,000 na mga biktima ng EJK sa panahon ng peking war on drugs ni Mr. Duterte. Well, ano ba itong ginagawa mo, Mr. Duterte? Nagbabluff ka ba? Well, siyempre, sabi nga ni Kong Arlene, hindi ka namin uurungan, no? Hindi tayo natatakot at sawang-sawa na ang taong bayan sa mga drama mo. At siyempre, ang ating itong mga antiques na mga pakana mo at ay hindi na yan kinakagat ng taong bayan. Malinaw na sa taong bayan ngayon na dapat ay managot ka na sa mga nangyari nung panahon nung war on drugs. Kagaya nga na sinabi ni Kong Arlene, ilang beses na pinapatawag. At ngayon, sinasabi pa niya na pupunta raw siya dito para pamadaliin ang proseso o pamadaliin ang mga hearings dito sa Quadcom. Kongresista ka ba? Nasa katungkulan ka pa rin ba? Well, dapat na harapin mo ngayon ang mga biktima ng EJK, extrajudicial killings. Doon nga sa isinamba kong kaso sa iyo, hindi ka nga dumating, di ba? Hindi ka nga dumating sa preliminary hearing. Tapos dito nagmamayabang ka na pupunta ka bukas na wala namang hearing. Well, sige, harapin mo yung ating yung ating mga pamilya, yung pamilya ng mga ating mga kababayan na nabiktima ng war on drugs mo. So, yan lang yung ating masasabi, at kami ay handang harapin siya sa mga susunod na araw. Sila, lalo na bukas darating, hindi man naatras ang makabayan. Sa bahagi naman ng mga kabataan, alalahanin lang natin siya mismo nagsabi na after November 1 ay magiging available siya para humarap sa Quad Committee ng Kamara. Pero after November 1 at merong naunang pinatawag na hearing, ano ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang abogado? Kesa
umattend, sinisiraan ang mga kongresista na gumagapan lamang ng trabaho na imbestigahan ang mga naging abuso at rewarded na pagpatay sa ilalim ng madugong war on drugs. Kaya ngayon, hindi natin maunawaan itong style, no, na tapang-tapangan at susugod dito sa Kamara. Baka akala niya lahat ng bagay mag-a-adjust sa kanya. Ano kung kailan niya gustong pumunta na yun yung ididikta niya sa mga public officials gaya natin na aktibong gumagampan ng ating trabaho, baka gusto niya kulang na lang lumuhod kami sa kanya. Baka yun yung gusto niyang mangyari. Gusto natin siyang paalalahanan, hindi siya ang center ng universe. Pero kung merong bagay na siya yung sentro, siya ang sentro ng madugong war on drugs. Kaya every time na merong formal invitation sa kanya, yun yung dapat dumalo siya. Dahil nga, kung mismo yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, very patient nga na naghahanda para dumalo at nakaantabay sa mga hearing, siya nga mismo na dapat managot. Siya pa itong may ganong ugali na mismo para bang taong bayan yung may kasalanan sa kanya. Pero kabaligtaran po ang katotohanan. Siya yung mga merong dapat nasagutin na mga tanong, lalo dun sa kanyang papel bilang yung pronouncements niya ay siyang pinagmulan ng mga ginawa ng pulis na pumatay para sa rewards na aabot hanggang milyones. Hindi lamang dun sa mga suspected na mga drug lord, pero maging mga abogado na mataas ang patong sa ulo para lamang na hindi magkaroon ng hustisya dun sa mga biktima nitong war on drugs. Yun lang po, salamat. Yes po. Good afternoon po. Ay, tama, good afternoon. Kasi sabi nga ni Secretary Panelo na parang he's ready to do a 10-day hearing, marathon hearing ng Quadcom. Ano masabi niyo po doon sa threat ni Panelo na mag-hold daw ng hearing ng 10 days? And of course, darating ang former president, not only si Panelo but also his supporters, his rabid fans. So, and of course, baka magharap-harap kayo doon. So, what can we expect doon sa inyong magiging harapan with his fans, bloggers, whatever? Sa bahagi natin, sa totoo lang, given ang naging performance ng mga mambabatas sa masinsing pag-iimbestiga, sa totoo lang kung mag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yun. Ang tanong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ba niya? Actually, gusto natin ibalik sa kanya yung tanong. Kasi if we recall dun sa Senado, ano ba yung nangyari nung hindi na siya makasagot dun sa tanong ng isang senador? Siya mismo ay nanghingi ng suspension ng investigasyon para muna ay makapag-break siya dun sa intense na mga pagtatanong dahil kung siguro, kung hindi siya magmumura, konti lang naman talaga yung masasabi niya kahit na sa totoo, siya yung maraming dapat ipaliwanag. Yan. Linawin natin si attorney niya, si Sal Panelo, no? Pero hindi naman siya si Duterte. So, dapat siguro marinig natin mismo kay Duterte, ano yung sinasabi niya. Kasi pwedeng, kung ano-ano sinasabi niya hindi natin alam kung alin doon yung totoo at hindi. So, kailangan humarap siya, sabihin niya sa atin, sabihin niya sa taong bayan, pupunta siya. Kailan siya pupunta? Anong gagawin niya? 'Di ba? So, yun yung ano. At hindi kami, gusto lang namin sabihin, no, na yung mga sa Senado nga, nung humarap doon, meron din siyang mga supporters na nandun. Meron din siyang, but on the other hand, napakarami ng mga nagpunta doon na nagprotesta. So, ibig sabihin, ito, mga ano niya lang ito, mga minions niya ito. At nakahanda naman ang lahat. Kahit nga ang mga biktima ng war on drugs at biktima ng mga human rights violations, nakahandang sagutin siya. So, nakahandang humarap sa kanya. So, yun lang yung gusto kong sabihin, ano, hindi na bago na nagkaroon ng mga ganyan. Nandiyan yung supporters, etc., mga kung ano-ano. Kasi, at konti na lang yun sa totoo lang. Nung nakita naman namin, nung Senate hearing, konti yung kanyang mga kasamahan. Napaka namin nun, yung siguro, vloggers, no? Kaya naman ganyan. At saka trollers siguro. Pero yung
actual na tao, hindi, konti lang. Talagang konti. Higit na konti kesa dun sa mga nagprotesta. Kaya kitang-kita natin doon yung mga programa ng time na yon, humarap naman yung mga nagsalita laban kay Duterte. Maayos ang proseso ng ating Kongreso, no, dito sa House of Representatives, kung paano magtanong. Nakita naman niya kung paano magtanong ang ating mga kasamahan dito, kung paano pinamunuan ng Quadcom itong mga iba't ibang mga House resolutions na ipinasa ng iba't ibang mga kongresista. At nakita niya yung proseso, no, kaya hindi niya pwedeng gawin dito yung pagiging bida-bida niya at pagiging brusko niya, no? At pumaloob siya doon sa aming doon sa aming rules. Na katulad din naman na ginagawa ng ating mga biktima ng mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs. Ang hirap kaya na magsalita at ikwento, no, yung mga nangyari sa yung kamag-anakan, no? So mahirap itong ginagawa ng ating mga biktima, no, yung ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Wala nang hihigit doon na sa sakripisyo na ginagawa ng ating mga biktima. Kaya so hinahawa namin siya, no, kung talagang ready siya by tomorrow, no? Ready rin kaming harapin siya tomorrow, yung ating yung makabayan, para iharap din at sagutin niya yung mga tanong ng ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. In fact, hindi pa kami tapos sa mga hearings. Yung EJK pa lang ng war on drugs, ng Peking war on drugs, yung pinag-uusapan. Hindi pa ito yung mga EJKs sa mga iba pang mga mamamayan. Yung mga EJK sa mga aktivista, yung mga ginawang pagpatay, no? Yung mga massacre na ginawa nung panahon ng kanyang administrasyon. Nagsisimula pa lang tayo, tip of the iceberg pa lang yung ginagawa. Kaya kung 10 hearings yung hinahamon niya, kami kaya namin maghamon kahit ilang hearing. Kahit magpaumagahan tayo. Ginagawa namin yan kahit ng budget. Ginagagawin din namin yan ngayon kung gusto. 'Di ba? So, yun lang. Good afternoon po, Kongs. Kasi sa statement po ni Attorney Panelo, sabi niya, they will confront daw po the Quadcom members. So, asahan po natin na kayo po ang makakaharap at hindi yung Quadcom members if ever ituloy nila yung sinasabi nilang pagpunta dito. Yes, I think there will be a mass tomorrow. So siguro sa misa kasama yung mga biktima ng mga EJK, no, ng mga pamilya, dala nila yung kanilang mga magkakaroon ng misa. Yun naman ang makakaharap niya. Regular na po Kasama ba yung mga- misa na yun po, ma'am? Kasi last week may misa din before the Quadcom hearing. Yes, oo. Kasi 'di ba nung mga nakaraan, actually yun yung paraan ng healing sana, no, ng ating mga EJK war on drugs victims, ng Peking war on drug victims ng Duterte administration. They've been doing that kahit naman dati pa. Kasi yung nakuha lang nila na magkaroon or magsumbong sa pamamagitan ng pagkakaroon ng misa, na nasasabi nila yung kanilang mga gustong sabihin at ipanawagan yung hustisya para sa mga biktima. Kaya naman ganon. Kaya naman meron silang paraan ng ganito na nagkakaroon ng misa at nagpapahayag ang mga biktima. Kaya kung seryoso pala si Mr. Duterte, no, sa November 21, yun yung tinakda ng Quadcom na hearing, doon siya pumunta, no, at doon niya ipakita, no, yung kanyang tapang sa harap ng mga miyembro ng Kongreso at sagutin niya yung mga tanong. Ma'am, ano oras po yung misa tomorrow? 9 a.m. 9 a.m. Oo. Opo. Baka doon ulit sa may People's Center. sa People's Center. Ma'am, klaruhin ko lang po, when you said kung magpupumilit siya, edi magharapan po, ano pong ibig Kami nandito, ang Makabayan Block ay nandito naman. So, pwede naman kaming no? Gusto niya ba ng welcome? Ganon. Nandito po yung Makabayan, di sagutin niya yung mga tanong namin. Pwede naman ganon, di ba? Yung kung nasa 8 po si President Duterte tomorrow, lalabasin niyo po ba siya? Baka may rally yun. Oo. Basta din po yung mga victims, families ng Makabayan Block. Yes, I think so. Kasi ang mga victims at saka ang mga talagang sila, humihingi sila ng hustisya. At alam nila,
na kung sakaling darating si Duterte, ay pupunta naman ang mga biktima. Talagang yan ang matagal nilang 'di ba? Yung magkaroon talaga ng hustisya at humarap sa kanila yung may pinaka-accountability ng gumawa, yung may krimen, no? Crime yun yung ginawa sa kanila na hindi nila na hinihingi pa rin nila hanggang ngayon yung hustisya. Ilang taon na ang nakalilipas. Hindi naman po sila pinapunta dahil sinabing pupunta. Actually, naka-gear nga sila na pumunta kahit kung consistent nga silang pumupunta sa kahit saan para harapin sila 'di ba? So, kahit po nung pa lang, Committee on Human Rights pa lang na pagdinig, kung maaalala ko, pumupunta talaga sila dito. Kahit 5, kahit 6, kahit 7, kahit ilan yan. Basta pupunta sila at gusto nilang makita ang procedures palagi, ang proceedings palagi. Mas masipag pa nga sila, di ba? Nung pinatawag natin si Duterte, sabi hindi daw pwede kasi samantala si Tatay Bailon nga consistent siya. Ang ginagawa niya talaga, hanapin, saan pupunta kasi baka pumunta doon si Duterte, pupunta ako doon. Mga ganun yung kanilang lagi po yan, consistent yung mga yan na magtanong kung kailan, saan, paano. Dahil yun talaga ang kanilang panata, humingi ng hustisya sa nangyari sa kanilang kapamilya. Yun na lang ang magagawa nila, sabi nila. Ma'am, saka yung mood naman ng mga relatives ng EJK victims or drug war victims, hindi naman sila confrontational, right? I mean, not to the point na violent. Tama ba? I don't think so na violent sila, no? Humihingi sila ng hustisya, yung iba nga umiiyak nung time na basta maipahayag nila yung kanilang hindi natin sila masisisi kung talagang magsabi sila ng kanilang mga kasi wala pa nga ring hustisya hanggang ngayon so maaari talagang magkaroon ng mga pag-iyak, pagsigaw, pero yun nga biktima yun gagalangin mo din at rerespetuhin mo din kung ano yung nararamdaman nila. Ma'am, sorry, just to clarify, kasi meron din po kayong, kumbaga yung ibang mga biktima po, ina-assist nyo po, di ba? Yung mga galing sa mga probinsya, nakarating na ba? Or hindi pa naman dahil na-cancel yung hearing? Actually, yung sa mga request for kasi kailangan doon pang asikasuhin Oo, halimbawa kung galing yan ng Davao, kailangang asikasuhin yung process or Cebu or ganyan. Ang nagagawa natin nung nakaraan, napapapunta natin sila dito beforehand. So, parang weeks before nakakausap natin, inihahanda yung mga kailangan bago makarating dito. Tapos yung pagbalik din kasi, so magstay sila dito, wala rin naman silang mga kamag-anak, etc. So, ang ginagawa natin, kapag, halimbawa, ang alam ko, ang Rise Up, kapag may activity dito sa Manila, merong coordination in Cebu, coordination in other parts of na merong mga victims, Negros, ganyan, para magkaroon ng mga simultaneous na mga activity. Pero yung papuntahin sila dito, ngayon, for now, kung walang wala pa, oo. Kaya, masinsin din naman yung paghahanda ng Quadcom, kung sino yung haharap na witnesses, kailangan ihanda sila talaga doon. For clarity lang po nung coach, you want the former president, since he is coming here tomorrow, you want him to face the victims kasi nandito rin naman sila tomorrow for the mass and, answer to them personally. Would that be a correct statement? Oo, talagang haharap. Kasi harapin niya yung taong bayan. Accountability naman yun, di ba? So, dapat humarap siya. Kung sinasabi niya na, marami siyang sinasabi kapag di ngayon, harapin niya tayo. Harapin niya yung taong bayan na kasama natin. Harapin niya yung mga biktima ng mga ito. Kasi nga, bluff nga nung una pa lang Tapos wala ngang official missive hanggang ngayon. Well, hindi ko lang alam Hindi ko lang alam kung meron. We have to ask yung speaker siguro, yung Speaker of the House or sino man sa Speaker's Office kung meron nang natanggap na missive na na darating siya. Kasi ang puro media lang yung naririnig ko. So parang gano'n. So kung hinahamon natin siya.
Ganon yung malinaw, no? Hinahamon natin siya, humarap siya. Kasi kung pupunta rin lang siya dito, harapin niya yung mga biktima. Harapin niya kami. Yan. Ma'am, sir, merong post ngayon itong Facebook page na Truth Stream PH. Calling for support for former President Rodrigo Duterte. Let's unite and show our support for our former president at the House of Representatives. 9:30 daw sila, sir, ma'am, na nandito. Your thoughts on this? Yan po yung Pro Duterte group. Oo, okay lang. Oo, wala naman tayong problema doon, 'di ba? Sabi nga nila, malayang magpahayag ang sino man eh. Di pumunta sila dito So, sa Kongreso. handa po kayong magbangayan sa, of course, yung mga supporters nila and support yung mga victims ng drug war. Handa po ba kayong magbalitaktakan po ba sa House of Representatives po dito once na magharap po kayo? Hindi naman. Alam naman natin ano yung mga pamilya ng biktima ng war on drugs ay ano naman sila mga tahimik naman sila, no, na humihingi ng hustisya at accountability. So sana hindi mapayagan yung ganitong paghaharap. Ngayon kung mabibigyan ng pwesto kung saan man dito yung mga pro Duterte gusto nila magpahayag, di magpahayag sila, di ba? Samantalang yung mga biktima ay nandito ay na magmimisa. Pero syempre hindi natin mapapayagan na magkaroon ng konfrontasyon sa dalawa kasi parehas lang din naman yan na taong bayan, parehas din yan ng mga kababayan natin na talagang kailangan din natin silang protection. Tsaka dagdag ko lang din sa bahagi ng mga supporters ng dating Pangulo. Well, sila kasi ng mga kababayan natin na nalinlang na nung matagal na propaganda mismo na nagbe-benefit dun sa mga Duterte na justify yung senseless na mga patayan. Tapos makita natin, sa totoo lang, hindi naman talaga na-address yung drug problem. Kaya sa ngayon pa lang, dun sa mga nagsasabing magtitipon sila para suportahan yung dating Pangulo, umaapila tayo sa kanila na dahil ang dami na rin naman nilang narinig mula dun sa kanilang sinusuportahan, pakinggan din nila yung mga biktima. Kasi yun, mga totoong tao na yun na maraming taon na nagdusa dahil sa pagkamatay, dun sa pagpatay sa kanilang mga kamag-anak, dahil lamang napagbintangan ng mga nanlaban di umano, kahit pala ay pinatay yung mga yun dahil sa reward. Kaya sana manaig yung pagiging mga tao natin bukas. Sana talaga, lalo yung mga biktima, mapakinggan ng lahat ng mga panig. Thank you sa inyo lahat. Gabi na. Pwede ka na pagbangayan. Ready ka na makipagbangayan? Face to face.